Josh. Manish natin. Manish natin si Kuya Josh. So, nagagalak po yung puso ko sa ating praise at worship. Natutuwa po ako sa ating praise and worship. Lalo kaya nakikita ko talaga. Tuwang-tuwa sa, alam mo yung walang kompleto yung instrument. Alam mo yung hindi tayo karamihan na ganun. But the presence is also, Lord, is here. Nafe-feel mo talaga na yung kagalakan na nagmumula sa Panginoon. At talaga alam mo, hindi naman doon sa instrumento, hindi naman doon sa magarbong gawain, kundi yung puso natin nakahanda para sa presensya ng Diyos na magpuri. Hindi po yun mga bagay na yun ay kasama po yun sa paglilingkod sa Panginoon. Pero ang importante po yung presensya talaga ng Diyos. At yung puso natin na talagang handa sa Panginoon, kahit saan niya tayo dadalhin, no? Nasa anong tayong lugar, yung kagalakan ay mararanasan natin. Alam mo yung satisfaction sa kagalakan ng presensya ng Diyos, yun ang hindi mabibili. Kaya ngayong umaga, kinilan tayo, alam mo, galak na galak yung puso. Kasi sabi ko, Lord, wow, this is the presence of the Lord na talagang maramdaman mo yung presensya ng Diyos. Na talagang na-feel yung puso mo ng presensya ng Panginoon. So sa umagang ito, tayo po ay mag-aral din ng salita ng Diyos. No? At pag-aralan natin yung kanyang salita para naman na tayo ay magkaroon ng lakas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero bago po tayo sa mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang maihayag. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang makilala sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang bigyan ng papuri sa umagang ito, O God. Lord, let your anointing flow, O God. Lord, itago mo ko sa iyong likuran na ikaw, Lord, ang siyang makita. At hayaan mo, Panginoon, that you touch my lips and my words, Panginoon, to speak your word with boldness, with love, with humility, with compassion for the lost, O Lord God. Lord, we want to honor you and glorify you. In Jesus' mighty name, amen. Amen. Oh, praise God. No? So, sa umaga ito, ipag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon dito sa top 5, no? Characteristic of vain true servant. No? Pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos dito sa kanyang 5 characteristic to obtain true servanthood. So, dito sa kanyang salita, sabi dito sa Philippians chapter 2, verse 3 to 4, do nothing from selfish ambition, no? Conceit, but in humility, count others more significant than yourselves. Each of you look not only to his own interest, but also to the interest of others. So nakikita po natin yung naging unang servant po ay si Jesus Christ. No? Nakita po natin yung pag-wash ng Lord doon sa mga paa ng kanyang mga disipulo. Doon po ay nakita natin yung tinatawag na unang-una ay ang humility. Nagpakumbaba po ang ating Panginoon. So nakita po natin dito how Jesus as our first model. Siya talaga yung modelo natin na nakita na Diyos pero pinaglingkuran niya po tayo o pinaglingkuran niya po yung mga disipulo niya. As the same as today na talagang kasama tayo doon sa mga pinaglingkuran niya. He preached the word. And then tayo po ay kasama doon sa nakarinig. Kaya until now, nandito tayo, nakakarinig, at patuloy po yung salita ng Diyos ay nag-scatter. Patuloy po natin inihahayag yung salita ng Diyos because we are the part of God's servant po, no? Servanthood. So Jesus was the great servant of all. Siya po yung pinaka-great, no? Amen. Na servant of all. At talagang kung titignan mo, siya ang pinakamayaman. Siya ng lahat ng may-ari ng lahat. But he himself, he is humble. He has a humility. No? Napakababa po niya. Hindi niya po pinakalandakan na siya ay Diyos. Hindi niya po yun pinakita sa tao. But he himself talagang pinakita niya that even he is God. Napaka-humble niya po. So yun po ang characteristic to obtain true servanthood, even po sa atin po na mga lingkod ng Diyos. So, nakikita natin dito yung humility, no? Explain, servanthood begins with a heart that doesn't seek recognition, no? Or status. Hindi po nakikita yung